Hello, magandang araw muli mga kapistolero 'no. Ginagawa ko 'tong video na 'to kasi para sagutin yung isang article na lumabas sa Philstar Global. Actually, tinalakay din ito ni Charles, si Filipino Ricochet Line. Tungkol 'to dun sa isang article na lumabas sa Philstar Global about sa Type 5 license or kahit anong type pa. Bali parang pinalalabas kasi nila na 'pag marami ang baril mo, may tendency ka raw na gumawa ng o magbuo ng isang private army. So, babasahin natin itong article nila tapos magre-react tayo. So, sabi dito, "Now you know why private armies proliferate all over the country." Sabi niya, "Ngayon daw, alam nyo na kung bakit daw may mga private armies sa na naglilipa na sa buong bansa. Kasi dinahilan nila dito si Senator Bato de la Rosa ay pinayagan daw was allowed to have his possession 117 guns of various type and calibers including high powered ones. Yun nga 'di ba? Parang pinalalabas nila daming baril tapos may mga high powered pa. So, bakit daw parang may tendency daw magtayo ng private army. So, sabi niya dito, De La Rosa in hiding since November amidst report that the ICC have ordered this arrest, managed to register more guns last March. So, anong nakikita ko dito? Anong problema rito? Type 5 license holder naman si Senator Bato de la Rosa and registered firearm po yung kanyang mga baril. Wala namang problema dun, di ba? Alam naman natin na sa batas natin, sa Republic Act 10591, ay allowed naman ang Type 5 license. Strict naman di ba? Dumadaan tayo sa mga seminars, neuropsych, exam, drug test, para lang makakuha ng LTAP. So, legal tayo, wala man lang tayong problema doon. So, next naman, gusto kong mag-react dito. Yung nga, sinasabi niya, Republic Act 10591, yan, inallow daw tayo. Tapos, signed May 29, 2013 by gun enthusiast President Benigno Aquino, and ganun. No limit was set in the law, however, for ownership of more than 15 firearms, and there can be a broad interpretation who might qualify for a Type 5 license. So, sa qualification, parang medyo tinatanong dito kasi, sino yung mga qualified. Gaya ng sinabi ko, di ba, sa Type 5 license kasi, yun yung, sa mga di nakakaalam, ang Type 5 license ay inaalaw more than 20 firearm. Collectors ito collectors. So dito sinasabi rin niya na si ex-president Aquino nga daw, he owned over 20 guns. So parang pinalalabas nito kaya siguro naaprubahan yung batas kasi si former President Aquino ay isang gun enthusiast din. So, ito naman, self-defense is a basic right, but the gun license is not. It is a privilege. Totoo naman yon. Ang gun ownership natin dito ay privilege. How many other people in this country qualifies for the privilege of having their private arsenals? Ang sama pakinggan diba? Private arsenals. Parang sinasabi na meron kang sandamakpak na baril na pwede mong gamitin sa violence. So, ito gusto nilang palabasin Sorry sa mga mainstream Pero parang sinasabi nyo, ito yung gusto nyo palabasin Whether retired or in active service in other politicians. Tapos, limit ng financial, ganun are they all gun collectors? Do they own private security agencies? Doon sa private collectors, gun collector pala, sa gun collector, wala tayong question doon. Sige. Kasi considered naman type 5 is gun collector. Pero do they own private security agencies? Bakit kailangan mo pa bang mag-own ng private agencies para magkaroon ng type 5? Hindi, di ba?
Ibang usapan naman yung meron kang private security agencies. So, covered naman yun ng PNP, ng SOSYA. So, hindi na natin tatalakayin yun. Kasi ang alam ko, no, yung mga baril ng security agencies ay nakapangalan dun sa security agency, hindi sa isang private individual. Correct me if I'm wrong. Private armies, ito pa isa, private armies have been blamed for rampant deadly violence during election campaigns. Tapos, sabi dito, ayan, ayan, blah, blah, blah. Tapos, ang patuan, sinampol pa yung patuan. Tapos, ang guns and ammunitions issued by the government itself. Pagdating dito, issued by the government itself, so hindi naman tayo pinanganak kahapon, ano? Siyempre, may mga government issued na baril na napupunta rin talaga sa mga gumamit or nagtatag ng private armies. O, paano napunta sa kanila yon? Hindi na kailangan i-spellingin yon. Alam na po natin yon. Paano napunta yung mga government issued firearms sa mga private armies. Ultimo sa mga rebels, sa mga nasa Mindanao, yung mga ganyan, di ba? Meron tayong nababalitaan kung paano napupunta yung mga government issued firearm sa mga ganong grupo. So, dito, after na mabasa natin, di ba, parang, sorry ulit sa mga mainstream media, hindi naman lahat. Dito lang, gusto ko lang mag-react dito sa Philstar Global. Parang gusto kasi ninyong palabasin na kapag Type 5, maraming baril, collectors, ay pwede na tayong magtatag ng private army. Which is not true. Sana magpalabas sila ng pruweba, statistics na yung Type 5 LTAP holder ay nagtatag ng isang private army. Sige, maglabas kayo ng pruweba. At titingnan natin, i-call natin na attention. Siguro dapat trabaho na ng PNP yan na yung Type 5, tapos registered pataway, di ba? Registered firearm, pinagamit sa mga private army. Meron ba tayong nababalita ang ganyan? Wala. Kasi tayong mga LTAP holder, tayo ay mga responsible gun owners. So, yung mga baril natin registered, di ba? Sabi nga nila, naka-ano pa yan naka-ballistics. Na kapag ginamit mo sa crime, sa kasamaan, ay matutukoy tayo. Ganon. So, kaya nga merong ballistics, that is another topic. Gusto ko lang sabihin na hindi tayo siraulo, registered firearm, LTAP holder, tapos gagamitin natin sa kalokohan ng ating mga firearm. So, sa mga taga-mainstream media, alam ko naman may mga iba sa inyo ay mga firearm owner din, mga gun owners. Hindi na ako magme-mention kung sino-sino, no? Pero sa mga news naman may makikita tayo ng mga nasa media na firearm owner. Sana po magsulat din kayo ng article or maglabas din kayo ng article para makontra naman yung mga ganito. It's time na marinig din namin ang inyong side na pinagtatanggol tayong mga nasa gun community. Kasi kaya ko rin ginawa tong article na to, sorry ulit magiging lason to tong article na to sa mga hindi firearm owner. Ayoko man sabihin na de-demonize tayong mga nasa gun community. Mababalitaan ng mga ninyo, di ba? High-powered firearm ginamit sa krimen. Tapos, ano pa ba? Yung mga 5.56, di ba? Yung nga, tawag nila, high-powered firearm. Ultimong yung sa Senate nga, di ba? Yung nabalitaan nyo yung Scorpion Evo, di ba? Na 9mm. Tinawag nilang long firearm at high-powered firearm. Kasi gusto nga nila ipalabas na, wow, grabe. Malalakas tong mga baril na to at makakapatay talaga. Siguro each time na sa gun community na ipagtanggol din natin ang ating sarili para hindi naman na misinformed
yung nas mga public, mga hindi gun owners. Kasi tingin nga sa atin mga ano na, eh, mga demonyo, mga gano'n. Basta't may baril ka. In my experience nga, eh, during internship days ko during ano pala, nung nagtatrabaho pa sa government, meron akong isang ano, estudyante na nabalitaan niya na gun owner ako. Ang reaction niya ano, eh, "Naku sir, ang dami mo palang baril, nakakatakot ka pala." Yung mga gano'n, 'di ba? I'm sure sa inyo nakaka-experience din kayo ng gano'n. Um, yung mga hindi nakakaalam kasi parang, o sige aminin na natin, guns are made to kill. Totoo naman 'yun, eh. Pero it's just a tool, 'di ba? Kung sinong gagamit, puwedeng gamitin sa kasamaan, puwedeng gamitin din sa kabutihan. So, itong article na 'to, sana naliwanagan tayo 'no. Okay, i-summarize natin yung gusto kong sabihin, yung article tungkol sa article na 'to. 'Pag may Type 5 license kayo, Type 5 LTAP license holder, it doesn't mean na magtatayo na kayo ng private army. Hindi yun, no-no yun, okay? And ang paggagawa ng violence, wala sa dami ng firearm yun. At hindi sa firearm alone, ano. Pwede kang gumawa ng violence sa pamamagitan ng kamay, kutsilyo, tubo, kahoy. Anything na pwede nyo magamit sa crime, pwede yun. Even sa bare hands, pwede yun. Okay? So, guns is just a tool. Nandyan lang yan. Wala namang sariling isip yan. Wala namang sariling buhay yan. Okay? Nasa tao yan. Kaya sana sa mga non-gun owners, sa mga hindi po nagmamay-ari na baril, na makakapanood po na itong video na to, naliwanagan po kayo. And wag naman po ninyong i-demonize ang mga gun owner, ano. Karamihan sa mga gun owners kasi, ang dahilan kaya sila ah, naging gun owner ay number one, sports. Hilig nila yan, sumasali sila sa mga sports, sa mga IPSC matches, yung mga ganyan. Number two, para sa protection ng family. Okay? Family and sa individual, sa sarili namin, para meron tayong protection. Okay, number three, siyempre sa mga nasa mga law enforcement agency, yan, nabubulol na tuloy ako eh, no? Yun, for peace and order. So, yun ang mga tatlong main reason kung bakit nagmamayari ng baril ang isang individual. Okay, sana naliwanagan tayo, no, sa article na to. Hanggang sa muli mga kapistolero, maraming salamat po muli sa panunood natin, and ang advice ko, know the law. Basahin po ninyo at alamin yung Republic Act 10591 and itong librong ito, Gun Law and Armed Defense, na inakda ni Attorney Amado Formoso Maralit at si Doc Lawrence, syempre. Yan. Grab one now. Bye! Hanggang sa muli.